Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Rodrigo Duterte, yung Prime Minister ni Baal at yung kanyang ampon na si Senator Aimee Tambalina Marcos, no? Na kung saan itong dalawang ito magtandem talaga. O adopted na pala si Aimee, di Duterte na siya, hindi na siya Marcos. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating videos, ganun din po sa nagsishare ng kanilang blessings at tumatangkilik sa ating merks. At ganun din po, shout out sa ating mga kasamahan dyan, mga brothers and sisters and friends sa ating video premiere na tumutulong sa atin sa comment section. And may God bless you all. So, mga kababayan, eto nga po, uunahin natin si Digong ninyo, no? Si Prime Minister ni Baal, no? Eto na naman kasi, meron na namang issue sa kanya about dyan sa baril-baril na yan. Kung maalala ninyo, ito na isama natin sa ating previous vlog, meron po dyan report ang Rappler noon na bago bumaba ng termino itong si Digonggong ninyo, ay nakapagparehistro pa ito ng mahigit sa 300 na baril. So, hindi mo akalain na parang ginamit niya yung pagka-presidente niya, no, to register all those guns, no? Biruin nyo, isang citizen lang yan, no? Isang Pilipino na mahigit 300. I think to be exact, 358 guns yun, no? So, ang daming baril nito. Sa bagay, hindi natin masisisi na ang isang tao kung talagang ang kanyang hobby, ang kanyang fascination is to collect. No? Mga collector, may mga ganyan talaga. Yung iba nga dyan, mga hoarder na eh. Kung mapanood nyo yung isang TV series dito sa Amerika, meron dyan yung mga hoarder. No? Yung bahay nila, hindi na madaanan sa sobrang wala na eh. Hinord na lahat, no? Kung ano man, maski nakatiting, ayaw nila itapon, no? Kaya ganyan. Ito kayang si Digong, no? Niisip ko, siguro meron itong gun store. O di kaya ano ba, magtatayo ka ba ng private army mo? Bakit 358 yun ha, bago siya bumaba ng pwesto? O ngayon, sa balita po ng politiko, kahapon lang ito sa bansang Pilipinas, Rody Duterte admits owning over 500 guns. O, nadagdagan pa. 'Di ba? Siguro, yung report ng Rappler na yon na ano ba yon? I-search lang natin mga kababayan. Anong date yun ni report ng Rappler? Kasi hindi ko na i-save eh. Ito, December 9, 2023, no? Ayun ang sabi lang. Duterte got licenses for over 300 guns 2 weeks before his term ended. So 2 weeks before his term ended, 'di ba, turnover ceremony sila diyan nung July, 'di ba? O July 1st ba 'yon nung 2022. So the last 2 weeks of June, na-registered lahat ito. Nakakuha ng license si Duterte sa mga baril niya. 358 guns, mga kababayan. So, isipin ninyo, in a matter of almost 2 years, over 500 guns. Ano reason niya? Bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. O, ayun. So, ibig sabihin, probably, meron siyang gun store. Di ba nakita niyo yung parody? Yung sa anak niyang Tamilmil. Tungkol doon sa binigyan daw sila ng baril ni Kiboloy. Sabi ni Tamilmil, ano yun? May gun store sila doon. O baka yung tatay niya ang may gun store. O di kaya, hindi natin alam anong ginagawa ng 500 guns na yan. 500 guns, ibigay mo yan sa 500 katao. E di 500 katao, may private army ka na. May platoon ka na. Puta. Ay, pasensya naman po, no? O, eto po.
Former President Duterte is an avid gun collector. Avid gun collector naman pala siya. With an extensive stash of firearms. Pero for one individual, no? 500 guns? Pwede siguro, ewan ko lang, dun sa friend ko, no? Ilang kaya ang baril nun? Siguro, hindi naman yata lalagpas ng 50 baril nun. Iba't ibang mga caliber, no? Sa akin lang, ang gusto ko lang, yung ano lang, yung maliit lang, Glock lang, no? O kaya, magkaroon lang ako ng maski na yung 45, yung mga medyo mahahaba, medyo hirap ako dyan. Gusto ko lang yung kayang-kaya kong hawakan. Di po ba? Pero si Digong, 500. Ano yan? Dadalin mo sa hukay mo pag ikaw ay yumao na? Ha? Pwede ba? Avid gun collector, no? Tindi nito. Pwede na siya magpatayo ng shop, no? Yung ang gun store nga, di ba? O di kaya private army niya, may isang platoon na siya, no? Duterte open up, mismong siya na naman ang nagsalita. Baka mamaya, sa susunod na may sawalat ito, hindi ko naman sinabi yun na meron akong ganung karaming baril. Tandaan nyo, ha? Duterte open up about his gun arsenal, admitting he owns more than pa pala, more than 500 firearms. The former leader, however, clarified he's more of a collector than an active user. Collector lang daw siya, hindi niya gaanong ginagamit, no? Siguro minsan gamit-gamitin mo, baka pumalya na. Quote, I have about almost more than 500 firearms registered. So lahat daw 'yon ng more than 500 niya na baril ay na-registered. Sabihin, may mga papeles, lisensyado. Collector's category ako. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. Ay, ang dami naman mo palang kwarta. Akala ko ba mahirap ka? Yun ang pinangangalandakan mo. Magkano ang isang baril? Putik. Di ba? Baka dekalibring baril pa yan. Siyempre, mamahalin. Akala ko ba, baka naman dyan na pinunta yung pangkain. Di ba maalala nyo yung mga kinikwento ng mga supporter niya, ay mahirap lang sila Duterte sa Davao. Tingnan nyo ang bahay niya, ganito. Yung pala, dami mo baril. Collector ka pa, ibig sabihin, mga pricey yan, no? Hindi ka basta mangongolekta ng isang bagay na hindi pricey o mamahalin. Kala ko mahirap, di ba? I can only use one. I can carry a gun. Only one of the entire collection. Yun ang sabi niya sa press conference nung Tuesday. We're only allowed by the authorities to carry one gun. Not even a rifle. Hunting maybe. Shotgun okay. But military hardware, no. The former president made the comment to dispute allegations he and his daughter, Vice President Duterte Tamilmil, received a bag full of guns from Davao kay Pacquiao. Duterte dismissed such gun claims as silly and stupid propositions. It is a very stupid proposition. It's silly. Bakit naman si pastor magbigay ng baril sa akin? Saan siya kukuha? Kung magsabi siya, wala siyang baril, bigyan ko siya. Ibig sabihin, hindi daw siya tumanggap ng mga baril kay Quiboloy. Wala daw ganun kay Quiboloy. Kundi, siya pa magbigay ng baril. Okay. Mamaya, iba na naman ang isasabihin yan. Mamaya yan, iba. Parang naalala nyo, yung bangag addict, hindi niya daw sinabi. Hay, nako, dapat ito ano na talaga si Digong he better shut up, no? Kasi sa mga pananalita niya, minsan nahuhuli siya na nagsisinungaling, no? At nilalaro niya ang emosyon ng mga tao. Feeling niya, no, kayang-kaya niyang paikutin ang utak ng mga tao in the palm of his hand. No, kasi nga maraming bulag sa kanya, maraming naniniwala. Diyan na lang 500 guns. More than sabi niya pa yan, more than 500 guns. More than, sabi niya. Ulitin natin para hindi tayo malito. I have about almost more than
500 firearms. Firearms yan. Kita nyo? So, ang galing ano? Ang tindi. You painted him as a poor. Yung pala, hindi. Di ba? Eh, collector siya, pero ang tindi naman yan. Tindi mong collector. Tatayo ka na ng gun store niya. O gun shop. O di kayo, mamay, magtayo ka na ng iyong private army dyan. Platoon ka na eh, di ba? Ilang bang tao sa isang platoon? Ha? Paki-comment nyo nga dyan, mga kababayan. O kayo, anong masasabi nyo dyan? No? Eh, sabi niya, lahat lisensyado, registered. No? Paano naman na-allow yan? Na hindi ba nakita yan ng ano ba ang batas natin? O hindi nasiyasat yan nung nagre-register siya ng baril? Paano ka nakapagrehistro ng more than 500 firearms? Wala bang limitation sa isang gun collector o sa isang gun enthusiast? No? Siguro, hindi natin alam na napagbigyan siya because, he's on the position, mga ganyan. Mayor siya ng Davao dati, naging presidente, so therefore, okay lang yung presidente yan. O ngayon, anong masasabi ng kapulisin dyan? Ano ang comment? Meron bang limitation? Ano ang tanong ko? Kasi hindi ko po alam eh. May limitation ba o may nasusulat ba sa batas o mayroon sa PNP o DILG na ganito lang, dapat kung avid collector ka, ganito lang ang pwede mong magkaroon ng barrel license or registered. Di ba? Eh, ito more than eh. Inamin niya more than 500 o baka naman pwedeng siyasatin yan ng PNP. Nagtatanong lang, di po ba? Ito isingit na natin mga kababayan, no? Bago tayo pumunta doon sa inyong favorite na senator, si Tambalina, no? Si Trillanes, si Ampao, no? Eh nangangamba po siya. Nangangamba siya na kung sakasakali ulit tatakbo si Duterte sa senator mananalo. Kaya ngayon nananawagan siya. Kasi yung mga latest survey sa top 12 either number 1 si Digong or number 2 or number 3. Ayan, mga kababayan, may tumawag na naman. Lagi po yan tuwing mag-vlog tayo ng ganitong oras, umaga kasi. May tumatawag. Whether home phone or cellphone, mga istorbo talaga. So yan po, no, balik tayo kay Trillanes, nangangamba lang siya kasi, di ba nga si Digong hindi nawawala sa top 5. Mainit pa rin siya. Even though na, eto na naman si Digong, no? Nasabi niya, matanda na ako, retire na ako. Pero mamaya masasabi niya, ay, namimiss ko ang ganito. O di ba hindi nyo alam eh. No? Minsan, ito sasabihin. Tapos, in a matter of days or weeks, iba na naman ang sasabihin. No? Matindi pa siya sa babae. Napabago-bago ng pag-iisip. Pasensya naman po, no, sa mga kababaihan. No? Pero nyo, masyado siyang talagang naglalaro lang talaga sa emosyon ng tao. Ang gusto niya palagi, para siyang puzzle. You have to hulihin mo no? Hindi naman tayo malapit sa kanya, hindi naman talaga natin alam ang totoong ugali nitong si Digong, no? Sabi nila magaling daw na political tactician. Magaling ba yung sinabi niya na wala naman ako sinabing addict si Marcos. Pero sa video evidence, kung baga sa korte, dalin mo yan, guilty. Di ba? Ayan. Kaya ito si Trillanes, sabi niya lang dyan, Trillanes rallies against Rody Duterte's 2025 run. Let's not be passive or else panalo ulit yan. Nangangamba siya. Di ba? Ito kasi nga yung bali-balita, hindi na ako tatakbo, matanda na ako, retired na ako. Pero biglang sasabihin, ay namimiss ko yung ganitong dami ng tao, yung crowd, di ba? Parang psychopathic attitude. Di ba? Parang gustong-gusto niyang, eto ako, I need this. This is my vitamins. Ayaw ko. Ito po sabi ni Trillanes. Digong might run for senator in 2025. So, we have a year to spread the truth about him to awaken his moderate supporters and so he'd be shunned by the new voters. Let's not be passive or else panalo ulit yan. Ayan. Maganda. Gusto mo, Trillanes,
ikaw na lang ang tumakbo, senator. Baka sakasakali, no? Wag ding wag din kayo maging passive. 'Di ba? Kakaloko si Trillanes, nangangamba ka diyan. Let it be, no? Tingnan natin. Kung gusto mo, tumakbo ka rin. Sumabay ka sa pagtakbo niya bilang senator o si De Lima o si lahat kayo, si Lenlen, si Kiko. Kasi nakita ko po sa isang post, yung mga gusto nilang ipatakbo, yung mga LP, si Chel Jokno, si Bam Aquino, at si Kiko. O, pwede po ba mga kababayan? Wag na lang. Tapos si Lenlen daw, inaawitan nila. Sabi naman ni Lenlen, pakipot muna ako. Pwede po ba? Wag na. Wag na. Ito namang si De Lima, panay ang papuri kay PBBM. Di po ba? Kumbaga, kayo din para kayong si Tamilmil di ba? Naawitan nyo naman ngayon ang mga Marcos supporters and loyalists. No. Hanap tayo ng bago, mga kababayan. No? Hanap tayo ng bago, yung hindi na lang paulit-ulit, sila-sila na lang. They are just there protecting their own interest. O, tingnan nyo mamaya, no? Sa isang content natin, meron tayong mga aanuhing mga senator. Pero unahin natin si Tambalina. Kasi ito, kasama doon sa kanyang press con, doon sa kapihan sa Senado. No? It's all about yung natapik na natin, yung kampi siya kay Quiboloy, pinoprotektahan niya yung nalungkot ako. Bakit naman ganon? Mabait naman siya. Bait naman pala si Quiboloy. Bakit Quiboloy? Ikaw lang ang yumaman. Hindi yumaman ang buong Pilipinas. Kung ikaw nga ay appointed son of God, dapat inuna mo ang bansang Pilipinas. Maski na hindi ka presidente. Di po ba? Dapat tumulong ka na ng tumulong. Hindi. Yumamang ka meron kang 11 compounds. Bilyonaryo ka. Meron kang mga private jet o helicopter. Di ba? Ilan ang bilyones mo sa bangko? Di ba? Oh, mabait sa mabait. Ewan ko, hindi ko makilala si Quiboloy. Siguro yan ang experience ni Amy. Sa iyo. O pero sa iba. Paano po yung mga lumantad na witnesses o biktima? So babaliwalain na lang natin yon, no? Hindi naman lahat ng mabait walang dungis, no? Hindi nyo nga alam yung minsan diyan, yung napakabait, siya pa ang maraming ginawang krimen Di ba? Eto na yung sinabi ni Amy doon, pakinggan natin. Tingnan nyo, talagang siya, mapapansin nyo, she doesn't wanna answer it. Kaya, deflection o mukhang hindi niya naintindihan na naman yung question. Mamili po kayo. Eto po. Tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Quiboloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para para matapos itong issue na ito? Sa ngayon, andyan. So yun, mga kababayan, nasagot niya ba yung tanong? Kasi bigla na lang siyang sumabat without fully yung i-digest niya muna yung question ng babae. The question is, nalungkot ba kayo tungkol sa sinabi ni Pacquiao sa kapatid mo na idinadawit sila? Yung aligasyon ni Pacquiao sa kapatid mo at kay First Lady na kipagsabwatan sila sa Amerika. Bigla na lang siyang sumagot. Mukhang hindi niya naintindihan.
Sinagot niya bigla, ibang tanong, ibang sagot eh. Ang tinapik niya kagad, Presidente Duterte at yung pamilya. Eh, hindi yun ang tanong eh. Di ba? Senator Amy, naintindihan mo ba yung question? O ayaw mo lang talagang sagutin, ayaw mong depensahan ng kapatid mo at ang iyong sister-in-law? You let them hanging. Wala talaga tayong makitang pagdidepensa mula sa kanya para sa kapatid niya. Sabi niya, nalungkot ako sa dulo. Hindi eh. Yung tungkol ng pagkalungkot niya is all about Pacquiao and Duterte. But she did not depended her brother and sister-in-law. Maliwanag naman yung tanong, di ba mga kababayan? Nalungkot din po ba kayo tungkol sa allegation ni Pacquiao sa inyong kapatid at sister-in-law na nakipag-connive sila sa Amerika? Ibang-iba yung sagot niya. Di ba mga kababayan? Kaya tignan nyo, nung natapos siyang magsalita, tumingin siya ng matagal doon sa nagtanong doon sa katabi niya. Di ba? Kung baga, nahihiya lang siguro yung nagtanong dito na senadora. Mukhang hindi nyo po nasagot yung tanong. Di ba? Iniba na lang eh. Yung question sa kanya eh. Di ba? There is like a long pause. Ibig sabihin, pag may mga ganong pause, probably, people are they did not get the right answer from you. That the answer you have given them is out of the blue, out of line. You did not really tackle the question that were asked sa iyo. Kumbaga, lumabang ka sa contest sa Miss Universe, iba yung sagot mo eh. Di ba? Tinanong sa'yo, what is beauty? Oh, beauty, ganito, intelligent, ganyan, masipag, beauty ba? Parang iba talaga, parang sinabing, you go to the north, you went to south. Instead na punta ka ng west, pumunta ka ng east. O diba, ang layo. Kaya nakita nyo yung momentarily pause na ang tagal-tagal. Napatingin siya eh. Oh, bigla na lang binatuan siya ng ibang question. No? Kasi nagmamadali siya eh. No? Hindi niya muna i-digest and i-comprehend yung question. Hindi tayo nakakuha ng tamang kasagutan at hindi tayo nakakuha ng pagdidepensa mula sa kanya para sa kanyang kapatid. Bagkus ang dinipensahan pa niya ay yung nag-aakusa sa kapatid niya. Di po ba? Tama, mali. Kayo, mga kababayan, nakakaano ito, yung nakakagalit at nakakabobo. Bakit ka mabobobo? Eh kasi hindi niya sinagot yung tanong eh. 'Di ba? Uulitin ko, nakita nyo yung long pause nung nagtanong, katabi niya yung nagtanong, yung kasama niya diyan. Oh, parang sinabi siguro sa isip-isip ng nagtanong, tanga naman ito, hindi naman nasagot yung tanong ko. Eh, nahihiya na lang siguro siyang sabihin yun kasi senador eh. Nirirespeto na lang siya pero makikita nyo that she doesn't wanna answer the question pagdating sa kapatid niya yung ididepensa. Hindi. Wala eh. Wala tayong makitang pagdepensa sa kanya. Di ba? Lalo na nung narinig niya siguro First Lady, wag. Bayaan ko siyang masunog dyan. O di ba? Grabe eh. So kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.